Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa The Fort Charles Bermosa, dito sa Dasmariñas, Cavite. So for this video naman po, sa babaycheck naman natin itong Rigid MTB ni Idol Daniel Manalo. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol, dyan no, before tayo mag-start na, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Opo, ito po yung kinauna-unahan kong Rigid MTB. Ito po ay all stock dati, in-upgrade ko lang sa Rigid. Yan, so mamaya talakanin natin yung mga in-upgrade mo, no? So next question naman, Idol, saan mo regular na ginagamit to? Ginagamit ko to usually bike to school. Mm. Tapos minsan long ride lang. Long ride. Pwede bang may share sa amin saan yung pinaka-epic mong long ride? Nueva Ecija, pangalawang bundok. Pangalawang bundok? Layo ah. Yan ba yung papuntang ano, yung Baler? Yan. Matindi pala na nililong ride ni Idol, no? Yun nga. So ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Heartland mountain bike frame. Ayan no, Max Zone 790. Yan, Max Zone 790 na XC Hardtail mountain bike frame. Aluminum 6061. 26er no? 26er. Yun nga, 26er. Tapos yung gulong niya, 27.5. Mamaya, tignan natin yung clearance, no? Then, yung particular size nito, small, no? Small or size 16. Then, straight or non-tapered yung head tube. Sa cable routing naman, yan, full external cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Ano to, pang 27.2, no? 27.2 na seat post. Yan, millimeter diameter na seat post, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. So next naman sa kanyang rigid fork, yan, kita-kita natin na naka-carbon fiber, no? Ito yung pangalawa na nakita ko na Cocheblo, tama ba? Cocheblo, no? Cocheblo na pang gravel fork na 700C. Yun, tapos naka 27.5 by 2.2 yung gulong. Mamaya tingnan natin yung clearance, no? Ayan, hindi ko lang matiyak kung carbon fiber T700 o T800, no? Ilalagay ko na lang sa T700. Ayun, T700 daw, no? Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Yung steering tube na to, ano to? Tapered? Tapered adapter headset. Naka-adapter na, no? Ayun nga, ito pala, ito yung adapter. Yung malaki na yan. Naglagay pala siya ng adapter para maging compatible dito sa non-tapered head tube ng Max Zone 790 dahil ito nga ay tapered yung steerer tube, no? True axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is flat mount, pero since na 160mm ang rotor niya, naglagay ka ng adapter, no? Adapter. Yan. So since na ikaw yung pangalawa pa lang na nakakita ko ng may gumagamit ng Cocheblo, ano yung review mo? Matibay ba? Di wala pa problema? Wala pong problema, binabalagbag ko po eh. Binabalagbag, no? XC po. Pinapan-trail mo? Matibay pala to, no? Yun yung review niya dito sa Cocheblo niya, no, na carbon fiber gravel fork. Next naman sa kanyang cockpit. Kakaiba yung stem mo, Mamaya ano natin, Ngayon lang ako nakakita ng ganyan stem, Supra, no? So ito muna, ano yung handlebar mo, Idol? Weapon Savage? Weapon Savage. Na parang ano to? Parang low rise sweep, no? O ano, straight mic code. Back po yan. May back sweep pero parang ano, no, may konting rise. Low rise sweep. Alam mo ba kung gaano kalapat to ngayon? 600. 600, no? Yan, 600mm ang lapad, 31.8mm ang diameter. Next naman, ano yung grips mo? Death grips by Death grips? Opo. As in death? Opo. Ayos Kasi bunda. Pero talagang ano, yung death brand grips po talaga siya. Death grips talaga, no? The Bomb. The Bomb. Ayun, The Bomb death grips, no? Balik kailan ka magkakaroon ulit ng bago? Mukhang nagre-retiro na eh. Sa Monday. Sa Monday. Ano papalitan mo? Kahit silicone lang. Kasi silicone, yung mga pambansang silicone lang. Opo. Yan, so yun yung grips niya, no? Next naman, ito kanyang unique na stem, no? Ngayon lang nakakita ng ganito, no? Adjustable na. Opo. Parang hollow pa, no? Anong ulit to? Supra.
Parang Shikra pagkabasa ko eh. Shukra ba yan? Shikra eh. Ah, Shikra. Ayun no, Shikra no. Shikra na adjustable stem. Ang haba naman ito. 145. Ito lang. O kasama na to? Kasama na po yung dulo. Ah, kasama na to 145. Tapos naka anong angle to? 20, parang 25 eh. Ano po yun? 17? Ah, naka-angle ng 17 no. Kasi nagkaroon na ako dati ng ganyan na stem. Pero hindi ganito ka-unique eh no. Ibig sabihin to magaan to no. Magaan po. Kasi ano lang to. Halo. Parang no, hollow lang eh no. Eh ano naman ang review mo dito kasi yung ibang stem may feedback na bigla na mawala yung kapit ng ngipin pag bigla na lang bumababa pag balubak. Ano yung feedback mo dito? Ah, wala pa po. Kakabili ko lang po niyan. Pero yan nakahigpit talaga nakahigpit na Opo, maigi sagad no. po. Kasi baka mamaya biglang bumaba eh. Banda 7 Newton meter. Yan yung feedback niya dito sa kanyang unique na stem no. So next naman yung kanyang integrated headset no. Opo. Mountain Peak Opo. na Silverix no, tapos carbon fiber yung top cap niya no. Next naman sa kanyang seat clamp, Stock lang po yan. stock ng Maxon, aluminum, quick release type, 31.8mm ang diameter. Yung seat post mo, idol, 7.2 na Ragusa R200. R200 na Ragusa no. Ayun, gano'n pala kahaba to? 400? 400. Yun setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle, giant na giant na malapit na magretiro rin eh no. Kasi puro na eh no. Wala na. Winkles na. Hawakan natin. Yan, malambot pa rin naman at nagpe-flex no. Tapos steel railings. So, kailan ka magpapalit ng bagong saddle? Baka sa Monday din. Sa Monday Pagsabay ko din? na lang. Doon ka na bubili sa bike. Nice saddle to. So, ganun eh, no? That's ba? Oo. So, ito nga yung kanyang saddle, no? So, next naman sa kanyang drivetrain. Sabi mo, idol, ano to, no? 2x o 3x? 2x. 2x ilang speed? 10 speed. 2x 10 speed. Pero wala yung front shifter mo, no? Opo. Ano nangyari? Sira po yung SLX. Nasira. Repair po. Re-repair. So, kailan mo ibabalik? Sa Saturday. Saturday, no? Ayun, so, yung front shifter niya na Shimano SLX M7000, under repair, no? Yun. Pero ibabalik mo rin, no? Bababal ko din. Yung rear shifter mo, nung brand ito? SLX din po. M7000. Shimano SLX M7000 nga. Ito pala. Shimano SLX M7000 na 10 speed, no? Opo, 10 speed. Yan, so next naman sa... Pero 11 po talaga yan. Pero 10 speed lang po yung cogs ko. Tinono mo lang sa 10 speed, no? Yan, so next naman sa kanyang crankset na napakalaki ng mga laki na chain rings, no? Chain ring. Put na nga po pang una eh. Ito. Yung crank arm nito, Ragusa XM900. 170mm ang crank arm, no? 104 BCD. Opo, 104. Tanong kita, pre. Lapit ka dito. Ano to? Ba't nagkaganyan? Ano po yan? DIY? Bakit DIY? Ano nangyari? Ano yan? 1x po yan? One by. One by na ginawa mong 2x. Parang naghahang tuloy utak ko kung paano mo ginawa. Paano mo nga ginawa ito? Binawasan ko ng banda 0.7 cm tapos naglagay ako spacer. So dapat hindi talaga compatible to, no? Apo. Ngayon naging compatible na kasi nga ginawa mo ng paraan, no? Apo. Ito yung Halotech, no? Tapos ano yung bottom bracket nito? Submit Na Halotech threaded bottom bracket. Apo. Then sa chain rings naman, ito laki eh. Ilang teeth ng decas mo? 52. Ito po. 52. Tapos yung yung pangalawa, lance yung lance yung pangalawa eh. Ilan to? 40. 52-40. Apo. Pares na one by narrow wide, no? Hindi ka ba nagkakaroon ng problema sa shifting? Hindi po, umakyat po agad. Mabilis, no? Apo. Ano pala yung mo? Front derailleur mo? Sensa V8. Sensa V8, pang ilan to? Pang 3x? Apo. Na chinunap mo sa 2x? Apo. Yun nga, no? High clamp na... Saan yung nagchat-chat? Ito pala, top pull, no? Opo. Pwede din po bottom. Pwede rin, top and bottom pwede, no? Ito yung kanyang FD, no? Ano ulit yung brand nun? Sensa? V8. Yung Sensa V8. Then sa, no? Sa pedals niya, no? Unique na unique yung pedals niya, parang naka-toe clip, no? Ano yung brand ito, idol? Time 12. Time 12? Apo. Type 12 o Titan 12? Time. Kasi nakalagay Kasi dito. Kasi nakalagay dito Titan eh. Ayan o, Titan. Time po talaga yan. Time naman, no? Ano ulit yung model?
To, yung time. Yun, time. Nagasgas lang talaga. Patent na. Time 12, no? Parang nakakita na ako ng ganung brand sa Europe. Eh. Yung time na brand. Ultra lightweight. Oo. 150 grams. Oo nga, no? Ang gaan nga. Pero ano material nito? Parang plastic lang eh. Oh. Axle niya titanium, tapos may railings na aluminum dyan sa plastic niya. Parang ito na yata yung pinakamagana pedal na na hawakan ko. Gano, dali-dali lang ikutin. Yan nga, no? Ngayon lang nakakita na ganitong klaseng road bike clipless pedals. Next naman, idol, ano naman yung chain mo? Chain ay ZTTO. Na ilang speed? 10 speed. 10 speed. Tapos yung cassette sprocket mo? Sunshine 1136. 10 speed. 10 speed. Tapos yung RD niya, Shimano SLX, na 11 speed. na M7000 na chinunap po sa 10 speed, no? Tapos napakalaki ng mga RD pulling mo. Ano yung mga brand nito? Yung isa Sagmit, tapos yung isa Munji. Ilan lahat yung yung 1815. 18 sa baba. Apo. Tapos 15 doon sa taas, no? Yun, kasi nauuso na ngayon yung malalaking pulley, no? Ano naging feedback naman sa'yo ng ganito kalalaking pulley kumpara doon sa stock? Naman po. Magaan sipain kaysa sa stock. Magaan. Yun, so yung drivetrain setup ng kanyang MTB, no? Next naman sa wheelset niya, no? Ito yung ganyang gulong. Chaoyang Phantom na 27.5 by 2.2, no? 2.2. Yung 2.2. So yun nga, no? 27.5 by 2.2 yung gulong, tapos 26er yung frame, tapos 700C na Cocheblo na po na boosted. buo niya na boosted na rigid fork, no? So check natin yung clearance. Kahit malaki yung kahit malaki yung knobs doon sa Chaoyang, medyo okay pa rin naman yung clearance nito, parang 3mm. Pero kung naka-slick tire to, mas lalaki. Magiging 4mm pag slick tire. Yan yung sa may chainstay, no? Doon naman sa likuran, yan okay din naman, medyo mas malaki. Doon naman sa FD, yan pasado pa naman yan, malaki-laki pa naman yan, siguro mga 7 or 8mm yung clearance niyan. Sa naman sa fork, yan syempre mas malaki, no? Kasi 27.5 by 2.2 lang naman yung gulong. Pero di naman masyadong malaki clearance. Siguro yung clearance ito parang 1 inch eh. Doon sa gilid parang mga 10mm yung clearance. Yan. So next naman sa rims mo, anong rims ito? Stock na Maxzone? Stock po. Stock ng Maxzone na aluminum double wall and 36 holes, no? Kasi kinonvert mo, no? Kasi may mga bakante. Yung spokes enables mo? Ragusa stainless. Yun, Ragusa na stainless steel. Then yung hubs mo, no? Ito yung Sagmit, no? B36. Sagmit B36 na fully ratchet type. Opo. Ano to, magnetic? Hindi po. Spring type? Spring type. Yung cassette of freehub body, seal bearings. So, i-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-free wheel. Paikutin natin. Tahimik po ito. Ano yung ganyan na talaga yung tunog niyan? Hindi po. Tinanggal ko po yung spring, pinalitan ko. Pinalitan mo. Para di skandaloso, no? Opo. Yan yung tunog ng Sagmit V ano ulit? B36. Na, yan, MTB hubs kapag naka-free wheel din. Lasa lang sa brake set niya, no? Tektro. Yan, Tektro na hydraulic brakes and dual piston. Ano yung feedback mo dito sa preno mo, idol? Maganda naman po. 1 year na po yan sa akin eh. Walang leak. Wala pa po. Ayun, so maganda yung review na dito sa Tektro hydraulic brakes. Then lasa lang sa rotors niya, no? Ano to? Sagmit. Sagmit ano to? Sagmit Edison. Sagmit Edison na floating. Di Series 5. Ayan, Sagmit Series 5. Basa ko dito. Ayan o, Series 5. Yan, Sagmit Series 5. Pero ito yung Sagmit sa, ano yung sa likuran? Ano? Cooling. Ha? Cooling pin na... May cooling pin na, parang maliit yun, no? Parang 140 lang yun eh. Opo, 140 lang po yan. 140 sa likod, 160 sa harap. Tapos ito floating, yun isa fixed type na pero fixed type pero parehas na bolt type, disc brake rotors, no. So idol John, magkano yung total cost nito? Hindi ko na po alam. Estimated lang, hula-hula. Estimated banda 25. Tansya mo? 5K? 25. 25K kasama na yung upgrades, no. Opo. Nung binili mo yung all stock na Maxzone, magkano? 3K. 3K? Medyo malaki pala yung gastos sa upgrades, eh, no? Yan, so yun guys, ito nga yung Maxzone
790 Rigid MTB ni Idol John Manalo. Yan guys, no, na-budget na natin tong Max Zone 790 Rigid MTB ni Idol John Manalo. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka daw. Shoutout sa tropa ko na nasa MOA, iniwan nyo ko. Pero okay naman kasi mas maganda dito para sa akin, ha? Mas maganda dito sa Vermosa. Bakit sa mo bang ano? May kasama. May kasama. So yun, so salamat sa pag-budget ng MTV mo. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo yung bunganga. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.